Nararamdaman ng buong crypto market ang paglamig ngayong linggo, pero mas mabigat ang tama sa mga corporate proxy o digital asset treasury that plays kesa sa mismong mga coin na hawak nila. Sa madaling sabi, kung ang spot market ay bumagsak pababa, maraming DOT stocks ang kumarambola ng higit 90% sa ilang cases dahil sa pagsikip ng kompetisyon at sa dumaraming pagdududa kung gaano talaga kakayanin ng buy crypto with equity and debt na modelo kapag humina ang flow ng capital. Sa Bitcoin side, malinaw ang divergence ang strategy. Ang pinakamalaking Bitcoin treasury company ay humigit kumulang 45% na mas mababa kumpara sa intraday all-time high nitong $543 per share noong November. Kahit pa ang BTC mismo ay negative 10% na mas mataas kumpara sa peak na mahigit $99,000 noong month na yon. Mula December, sunod-sunod na bagong all-time high ang na-print ni BTC, umabot sa 123,000 nitong August. Ngunit hindi nagawang abutin ng strategy kahit ang old peak nito noong 2024. Signs na ang equity proxy ay hindi automatic na sumusunod sa coin. Ganon din ang kalagayan ng Metaplanet mula all-time high na $16 noong May, bumagsak ng negative 78% ang share at nasa bandang $3.55 lang ngayon. Kahit si Bitcoin mula May high na $111,000 ay negative 2% lang ang ibinaba. Ayon sa mga analyst ng Standard Chartered, ang MNAV, multiple on net asset value, ang premium na ibinabayad ng investors sa enterprise value ng kumpanyang may crypto sa treasury kumpara sa mismong underlying ay lumiit dahil saturated na ang market ng DOTs. Merong 140 public company na may crypto treasury strategy ayon sa CoinGecko, kaya natural na nipisan ng premium. Marami ang pumasok sa thesis na mas mataas ang lipad ng treasury stocks kesa coins. Ngunit ang performance nitong 2025 ang nagparamdam ng fear kung pumihit ang market, baka mapilitan pang magbenta ang ilan sa mga kumpanyang ito para tugunan ng utang na lalo pang magpapabigat sa downside ng market. Mas malupit pang nangyari sa altcoin treasury plays. Ang SharpLink Gaming Ethereum Treasury ay negative 87% ang ibinagsak mula May 2025 nang umakyat hanggang $124, nasa $15.72 na lang ngayon. Kahit na ang Ethereum ay plus 115% mula May. Ang Helios Medical Technologies Solana Treasury ay negative 97% down year to date, samantalang ang Solana ay negative 33% lang ang layo sa all-time high nitong $295 noong January sa peak ng meme coin frenzy. Ang CEA Industries na nag-pivot bilang BNB Treasury ngayong 2025 ay negative 77% na mas mababa kumpara sa August all-time high na $34. Nasa $7.75 lang ngayon, kahit na ang BNB mismo ay nag-print ng bagong all-time high na over $1,000 nitong September. Kung equity ang hawak mo sa halip na coin, malamang ramdam mo ang mas matarik na roller coaster. Habang nangyayari ito, hindi makabalik si Bitcoin sa 110,000 kahit pabor ang ilang macro headline. Noong Friday, si BTC ay hindi nakagawa ng post-expiry rally matapos ang monthly options expiry at tuloy ang bigat mula sa combination ng macro at policy overhang. Ayon sa US Commerce Department, ang PCE inflation para sa August ay 2.7% year over year. Tugma sa forecast, isa itong paalala kung bakit maingat pa rin ang Fed sa pagkakat ng rates. Mula sa futures pricing, lumiit ang confidence ng market na babagsak ang policy rate sa 3.75% bago matapos ang taon. Sa CME Fed Watch, ang implied probability ng 225 BPS cut sa year-end ay 67% mula 79% isang linggo ang nakalipas. Dagdag frustration, lumipad ang gold sa $3,770, halos 0.5% na lang sa all-time high. Kaya malinaw na sa box ng safe haven tumatakbo ang ilan habang umaangat ang S&P 500 kasunod ng plus 0.6% na US consumer spending sa August. Malakas pa rin ang kaugnayan ng stocks sa tibay ng ekonomiya, kaya kahit tumitindi ang fear sa trade war, nag-anunsyo ang administrasyon ni President Donald Trump ng panibagong import tariffs kabilang ang 100% duty sa mga patented pharmaceuticals. Dagdag presyon ito sa price at sa rate path. Sa crypto micro landscape, may isa pang pumipigil kay BTC: regulatory overhang sa mga treasury companies. Iniulat ng Wall Street Journal na ilang DOT firms ang nakatanggap ng tawag mula sa SEC at FINRA tungkol sa di pangkaraniwang dami ng trading bago ang mga corporate announcement. Bawal sa publiko ang selective disclosure ng material, non-public info, kaya kapag may stocks na biglang lumipad ilang araw bago ang announcement, natural na nagiging subject sa tanong.
Sabi ni David Chase, dating SEC enforcement attorney, ito ang unang hakbang ng isang investigasyon. Wala pang hatol pero sapat para maging headwind sa sentiment. Kasabay nito, nabibiti ng market sa inaabangang US Strategic Bitcoin Reserve. May executive order noong March na nagsabing budget neutral ang mga tactic para mag-ipon ng BTC pero wala pang konkretong hakbang o malinaw na audit ng government crypto holdings. At ang resulta, nakakulong si BTC sa gitna. May favorable macro para sa stocks at gold pero may sapat na crypto-specific uncertainty. Price action update naman tayo dito kay BTC. Ito ang itsura ng weekly chart niya. At kung pagmamasdan natin, ito lang yung previous all-time high at parte lang ito ng typical retracement ni BTC. From all-time high to this low, nasa negative 12% drawdown lang yan. Kung ikukumpara natin dito sa previous swing, noong maabot ni BTC ang 109,000 price level noong January, nasundan niya ng negative 33% retracement and then tsaka siya nag-bounce. Now, yung drop na yon pwede ring mangyari dito yon. Major support na nakikita natin dito sa weekly ay itong 100,000 price level and from all-time high, negative 21% retracement lang siya. So it's very possible. Baba tayo sa daily. Ito yung major support sa weekly below 100,000. Andito pa lang tayo at unti-unti ngang nabubuo yung downtrend channel. Nagre-retest ngayon si Bitcoin sa previous support ng daily sa 108,000 price level. Meron tayong order block dito. Kailangan madepensahan ito ng bulls kasi kung hindi at nabutas yan, then magpapatuloy ang downtrend channel na ito sa daily. Magbabounce ulit for a relief rally. Kung wala pa ding tulak na malakas, then a formation of another lower high. Hanggang sa makarating ito sa 100,000 support area. Kagaya ng sinabi ko kanina, it's possible kasi negative 21% retracement lang yun. At ang normal na retracement ni BTC sa bull market ay more than negative 30% retracement. But again, we have to pay attention sa time horizon ni Bitcoin. We are on the last phase of this cycle at yung typical na retracement na inaakala natin ay tumataas ang chance na ito na pala ang simula ng reversal papasok sa bear market. Katulad nga ng diniscuss natin sa previous video about profit taking, hindi natin kailangan timingan ang absolute up para makapag-take profit. Meron tayong plano at na-discuss ko yun ng detalyado sa video na yun. Kaya kung hindi nyo pa yun napapanood, then it's highly recommended. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.